mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa kasalanan ay pinawawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid ay tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos ako'y binigyan mong lugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Mga kapatid, huwag po kayo masasaktan ha. Pero tanong ko sa inyo, at tanong ko rin sa aking sarili, kailan matatapos ang ating mga pagpapanggap sa buhay? At baka maraming pagpapanggap sa buhay. Sa totoo lamang, pwede namang intindihin na kailangan nating magpanggap, kailangan nating magkunwari, kailangan nating magbalat kayo. Yung bang para maipagtanggol o maprotektahan natin ang ating mga sarili? O mahalaga ito para makaramdam o makaranas tayo na mayroon tayong dignidad o karangalan? Kailangan din ang pagpapanggap, ang pagkukunwari para sa ating mga plano at para sa ating mga ambisyon sa buhay. Pero ang tanong ay, hanggang kailan natin ito gagawin? Sapagkat sa totoo lamang, hindi po maaaring habang buhay at habang panahon
ang ating pagsisinungaling. Sabi nga sa ating ebanghelyo, walang lihim na hindi mabubunyag. Paano na po kapag dumating ang sandali na lalabas o lilitaw ang katotohanan? Kaya ang ating Panginoong Hesus, hindi lang po sa ebanghelyo na ating ipinahayag sa araw na ito, kundi sa marami pang bahagi sa ebanghelyo, kanyang binabatikos ang pagbabalat kayo, ang pagpapanggap o pagkukunwari. Parang ito na yata ang katangian na ayaw ng ating Panginoong Hesus. Sino ba naman ang matutuwa sa taong mga sinungaling? Kahit tayo, aminin natin, hindi tayo payapa o masaya kapag hindi tayo nagpapakatotoo sa ating sarili at sa ating buhay. Ngunit, maganda ring isipin na binabatikos ng Panginoon, talagang kanyang nilalabanan ng matitindi ang mga taong nabubuhay sa pagkukunwari at pagbabalat kayo. At sa anong dahilan? Dala na rin ng pagmamalasakit at ng pagmamahal ng Panginoon. Sapagkat ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, ng pagkukunwari, ng pagbabalat kayo, ng pagpapanggap, walang tunay at walang pangmatagalang kaligayahan at kapayapaan sa buhay. Sa malaot at sa madali, ito ay uuwi sa kahihiyan, ito'y uuwi sa kabiguan, ito'y uuwi sa samaan ng loob, sa problema, sa hinagpis, sa alitan. Sa madaling salita, wala itong buti na maidudulot sa ating buhay. Isipin niyo na lamang na meron kayong minamahal at kayo'y masayang-masaya lagi, pero kayo pala sa isa't isa ay nagkukunwari. At paano kapag lumabas ang tunay at totoo? Kahit pa ang pinakamatamis na pagtitinginan, magkakalamat, masisira, mabubuwag, di masakit sa ating mga kalooban. Kaya't ang panawagan ng ating ebanghelyo ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na mayroong malasakit kahit sa mga maliliit na ibon. Ang Diyos na bilang ang lahat ng mga buhok na mayroon tayo sa ating mga ulo. Bakit mahalaga ang lubos na pagtitiwala sa Diyos? Sapagkat sa ating malalim na karanasan sa Panginoon, sa ating pagsandig sa Kanya ng buong buo, nakakaroon tayo ng kumpiyansa o tiwala sa ating sarili. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan, ng kapayapaan, at ng tapang. Para saan? Para ang katotohanan kahit mahirap tanggapin. Para ang katotohanan kahit tunay na masakit sa damdamin. Kapag tayo'y may tapang, may tiwala sa sarili, may kapanatagan na mula sa Panginoon na alam nating maasahan, nagmamalasakit, dumadamay, umuunawa at hindi mangiiwan. Itong mga masakit na katotohanan ito ay kaya nating harapin, yakapin, tanggapin, ipahayag at ipamalas sa iba. At kapag ang katotohanan ay kaya nating palayain, ang katotohanan ito ang magpapalaya din sa atin. Sa ating unang pagbasa po mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ibinibigay niya sa atin ng imahe o halimbawa ni Abraham. Si Abraham hindi nagpanggap na matagumpay sa buhay. Alam ng lahat na siya'y baog, sawing palad, ngunit sa kanyang pamumuhay ng tunay, tapat at totoo,
Noong makipag-usap sa Kanya o makipag-ugnayan sa Kanya ang Diyos, siya'y nagtiwala ng lubos. Walang pagkukunwari, walang pagpapanggap. Eto ako, Panginoon, isang bigong tao. Ngunit ang kanyang kalungkutan at kabiguan ay nauwi sa kaligayahan at abot-abot na pagpapala sa buhay. Kaya mga kapatid, sana po matutuhan nating talikuran at itigil na ang ating mga maliliit at malalaki, kakaunti at mararaming mga pagkukunwari. Tigilan na po natin. At tayo'y magkaroon ng tapang na nakaugat sa malalim na pananampalataya sa Diyos. Magkaroon tayo ng tapang na ang totoo ang siyang isiwalat, pahayag, isabuhay, yakapin. Gaano man ito kasakit. Sapagkat ang katotohanan ito ang magpapalaya at sa sakit ng pagyakap sa katotohanan mahirap tanggapin. Hindi tayo pababayaan, nakaantabay, nakagabay, laging handang sumalo, nagpapalakas sa atin ang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.